tayo po'y magpuri sa ating Panginoon sa araw nito. Hallelujah! Everybody clap your hands to Jesus! How his love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hill of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, a Savior, your name lifted high, oh God, you have done great things. Hallelujah, you have done great things, Lord. You've been faithful to every storm. You've been faithful forevermore. You have done great things. And I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have the great things. We dance in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have the great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have the great things. We dance in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have the great things. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Have done great things. Oh, hallelujah, God, how Babylon. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Have done great things. Hallelujah, God, a Babylon. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Have done great things. Hallelujah. Oh, hallelujah, God, a Babylon. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Have done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken alive.
rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made, and I rejoice and be glad in you. Oh, 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 oh. This is the day you made, and your mercy and your promise is true. This is the day you made, and I rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, oh my heart will sing. You are good, you are good. Every day, every day, I will sing, I will sing. Oh, oh, This is the day you made, and your mercy and your promise is true. This is the day you made, and I rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, so my heart, so my heart will sing. You are good, you are good. Every day, I will sing, I will sing. So my heart will sing. You are good, you are good. Every day, I will sing, I will sing. Oh, 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 Ano po, ipalapag po natin ating mga kamay sa ating Panginoon. This is the day you made. Hallelujah. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Oh, 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 oh. Oh, my heart will sing. You are good, you are good. Every day, and I will sing, I will sing. Oh, my heart will sing. You are good, you are good. Every day, and I will sing, I will sing. Oh, 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 oh. Hallelujah! Malakas na palakpak para sa ating Panginoon Diyos! Hallelujah! Come on! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. We worship you, O God, in this place. We magnify your name, O God. Thank you, Jesus. Sa gantong paraan, Panginoon,
Kami nakakapahinga, Panginoon, sa inyong presensya. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. We honor you, O God, in this place. Thank you, Jesus. Sige po. Pwede tayong manalangin, sabihin sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Lahat ng bigat, dryness man yan, nandiyan ang Panginoon at hindi tayo iniiwan. Hallelujah. Sa awiting ito, sabay-sabay nating awitin that He is our refuge and strength. Hallelujah. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pagpapabayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Sabay-sabay nating awitin. Mananatili sa iyong
ka namin sa dakong lihim, Panginoon Diyos, at kami magpapahinga, Panginoon. Nasumpungan ka sa dakong Let's worship. Mananatili sa iyong lilim, Diyos. Sa dakong lihim, mananatili sa Diyos, sa dakong lihim. Oh, Diyos, sa dakong lihim. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let us dwell in the presence of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Pwede po ba nating ilagay ang ating mga kamay sa ating puso? Sabihin natin sa Panginoon Diyos, Lord, Ikaw ang kapayapaan na kailangan ko. Come on. Bukan natin ang ating bibig. Hallelujah. Ikaw, Panginoon Diyos, ang kapayapaan na kailangan namin, Panginoon. Dahil walang iba, Panginoon, na makakapagbigay nito, kundi kayo lamang, Lord. You see the people, Panginoon. Ikita niyo, Lord, ang mga kapatiran namin. Ninanais ka namin, Panginoon Diyos. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God. Oh, we magnify your name. Kapayapaan namumula sa inyo. Thank you, Jesus. Kaligayahan na kami sa piling mo. Thank you, Jesus. Kapayapaan namumula sa inyo. Kaligayahan na kamit sa piling nyo. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Walang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa inyo, Diyos. Kaligayahan
Pasalamatan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah! Dakilain ang iyong pangalan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabay-sabay po nating banggitin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Hallelujah. Can we give God the best clap of offering? Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Yung palakpak na nararapat sa ating Diyos. Hallelujah. 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 You are so good, Father. You are holy. You are worthy. You deserve our praise, O God. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, tunay na wala na kaming hahanapin pa. Wala na kaming mas nanaisin pa, kundi mamalagi lamang sa piling niyo, aming Ama. Lord, walang sino man ang papantay sa iyo. Walang sino man ang hihigit sa iyo. Kung kaya't ang bawat isa sa amin, Lord, tunay na nais lang namin ay mamalagi sa piling mo. Nais namin na masumpungan ka sa araw na ito. Nais namin maranasan ang presensya mo sa lilim ng lugar na ito, Father God. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat sa nagdaang panahon, naging mabuti ka sa bawat isa. Salamat, Lord, kasi even up to this time, nararanasan namin ang kabutihan mo. And we thank you, Lord, because we know that even to the ends of the earth, mararanasan namin ang kabutihan mo, Father God. Salamat, Lord, sadyang napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, sa oras na ito, salamat, Panginoon, sa pagkatunay, naramdaman namin ang pagmamahal mo. Naramdaman namin ang iyong presensya. Naramdaman namin ang iyong kalinga, Panginoon. Lord, bagaman sa buhay nakakaranas kami ng problema, nakakaranas man kami ng challenges, but we thank Lord sapagkat kailanman hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. At lagi mo sa aming pinapaalala, Panginoon, ang pangako mo sa Romans 8:18, that our present sufferings are not worth comparing with the glory that you will reveal to us, Panginoon. Naniwala kami, Panginoon, na sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga challenges na nararanasan namin, may pagtuturo na gagawin ka sa amin. Mayroon kang glory na i-reveal sa bawat isa, Father God. And Lord, we even thank you sapagkat even sa achievements namin, even sa greatest victory namin, pinapaalala mo sa amin that there's always a void in our hearts that only you, God, can fill, Panginoon. Tunay, Lord, na sa piling mo, pag nasumpungan ka namin, wala na talaga kaming hahanapin pa, Panginoon. Lord, sa araw na ito, nais namin minsan pa, ikaw ay maengkwentro. Nais namin, Lord, na sa paglapit namin sa iyo, maranasan din namin ang kalapitan mo. Sapagkat yun ang iyong pinangako. In James 4 verse 8, you says, draw near, close to God, and you will draw near to us, Panginoon. As we draw near to you, Panginoon, tunay, na desire ng puso namin, na sa araw na ito, mararanasan namin
ang sapiling mo. Mararanasan namin ang presensya mo. Sa araw na ito, mararanasan namin ang kagalingan mula sa iyo. Mararanasan namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. At mararanasan namin ang katwiran na nagmumula sa iyo. Lord, sa araw na ito, patuloy na dalangin namin na tunay na ikaw ang siyang maghahari sa lugar na ito, Panginoon, at tunay na ikaw lamang ang kikilos, Father God. And sa araw na ito, sa aming pag-aaral na iyong salita, Lord, dalangin namin na patuloy na ihanda mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming tenga, ang aming buhay ng sa gayon, Ama. Tunay yung nais mong ituro ay makakamta namin, makukuha namin ng buong buo, walang bawas, Panginoon. Lord, salamat sa kabutihan mo. Patuloy na ibabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa lahat na nakaranas ng kabutihan ng Diyos, pwede ba natin minsan pang palakpakan ng ating Panginoon? Praise God. Alam niyo po, salamat sa Lord sapagkat sa araw na ito, lubos po talaga akong nagagalak. Medyo hindi lang halata kasi meron tayong konting kaba, pero ako po talaga yung lubos na nagagalak sapagkat nakikita niyo naman po, kanina during our worship time, si Kuya Joffer wala na sa keyboard. Nagpapasalamat ako kasi the Lord ang nag-raise ng mga bagong leaders and not just leaders, even workers na gustong magpagamit sa Panginoon. Ang kagandahan pa po, pag sa Lord tayo nagpapagamit, He allows us to be dynamic. Amen? Sobrang natutuwa ako. Kanina, inagahan ko actually. Kasi nasa isip ko kung hindi kaya ni Karen, babalik ako sa keyboard. But I thank God. Kasi talagang ang Lord, gumagamit siya. No? Kumikilos ang Lord sa buhay natin. Nakikita natin na yung pangarap natin na maging dynamic church, yung pangarap natin na mas lumaki yung church, nakikita na natin. Bagaman malayo pa, pero medyo malayo na rin yung ginawa ng kabutihan ng ating Diyos dito sa ating bahay panambahan. Amen. Amen. So bago po ako magsimula, nais kong batiin yung bawat isa ng Happy Hearts Day. Ayan. So tingnan nyo nga yung ating mga katabi. Nabati nyo na ba ang bawat isa ng Happy Hearts Day? No, meron yung mga girls ba dito na napakilig na? Kahapon po, since Hearts Day, actually, Feb 13 pa lang, every time na bumibiyahe ako, pauwi pa lang ako, nakikita ko ang daming abalang lalaki na talaga makikita mo, bumibili ng tsokolate at bulaklak. Habang pinagmamasdan ko sila 13 pa lang, sabi ko, ay, hindi ako ganun eh. Sabi ko, I'm not used to it. Hindi talaga ako ganong klase ng lalaki. Pero dahil sabi ko, Feb 14, sabi ko somehow, gusto ko mapakilig, mapangiti yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa sa paningin ko. So first thing in the morning, yung Feb 14, yesterday, pumunta ako sa flower shop right after my devotion. Pumunta ako sa flower shop first thing in the morning kasi ayoko may makakita sa akin. Na meron na akong dalang bulaklak pero sa kagustuhan na mapangiti yung aking minamahal na asawa, sabi ko, bibili akong bulaklak. Eh, nung nandun na ako sa flower shop, sabi ko, akala ko ako lang yung mahiyain. Marami palang lalaki ang mahiyain kasi ang dami kong kasabay na bumibili ng bulaklak. And habang nandun ako sa pila, pinagmamasdan ko sila, meron ng isang lalaki na nagtitinda doon sa flower shop. Sabi niya, ate, magkano to? Sabi, ito po, medyo maganda po kasi yung presentation nito at yung bulaklak ay talagang napakaganda. So, yung price po nito is 2K. Habang sinasabi, napapalunok din ako, 2K. Tapos tinitingnan niya ulit yung isang bulaklak. Sabi niya, magkano ito? Sabi niya, this is 1.5. So, napapatingin na yung lalaki. Ito po. This is 1K. Last resort ng lalaki. Ito pong pinakamaliit na bulaklak. Sabi niya, this is 600. Yung lalaki, napapaisip siya. Habang pinagmamasdan ko siya, kasi pila yung sa bilihan ng bulaklak eh. No, parang iba nakaka-relate, no? Parang maraming bumili dito ng bulaklak, ah. So, habang pinagmamasdan ko siya, hindi siya bumili. Nung una.
Tapos lumabas siya sa flower shop. Ako naman medyo chismoso, hindi joke lang. Kinobserver kasi ako sa paligid ko. So pinagmamasdan ko siya. And alam nyo, paglabas niya, ang tinignan niya wallet niya. Medyo malapit lang siya. Yung clearance niya sa akin, talagang pag bumulong siya, rinig ko pa eh. Habang tinitingnan niya yung wallet niya, sabi niya, huminga muna siya eh. Sabing okay lang. Siya naman yung aking pahinga. So in the end, bumili yung lalaki ng flower. Eh, habang binawas daw ko siya, nangingiti talaga ako. Kasi sabi ko, wow, those were the days na ganun din ako eh. Na para bang, pag pinuntahan ko si Ate Chihiro, kahit Cavite ako, parang yun na yung pahinga ko eh. Pag nakita kami. Pero alam niyo mga kapatid, kaya ako nangingiti. Kasi nung sinabi na yun, na yung partner niya, yung pahinga niya, sabi ko, Lord, salamat kasi hindi na ako ganun. Though kagaanan natin bilang mga lalaki na meron tayong katuwang sa buhay, pero ang tunay na pahinga ay nakakamtan lamang sa presensya ng Diyos Ama. Amen? Amen? Wala na tayong hahanapin ba? Wala na tayong mas nanaisin pa kasi pag nasa presensya ka ng iyong Ama, kasama ang mga anak niya, which is, yun yung ginagawa natin sa araw na ito, yun yung tunay na pahinga. Amen? Amen? At yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Medyo siningit ko lang kasi somehow, Ate Chi, sweet pala si Kuya Joe. Biro lamang po, no? So, yung pag-uusapan natin ngayon, tayo pa rin po ay magtutuloy sa tema, which is ang tema po natin ngayong month of February is Every Moment Matters. And stewardship of time. So tayo ay nasa third week na. So tapos na tayo dun sa first week with Pastora Gracia, Redeeming the Time. Kay Pastora Catherine, The Tyranny of the Urgent. And today, ating mong pag-aaralan is about rest as stewardship. Sino dito yung gusto ng pahinga? Sino dito yung napapagod? Sino dito yung nasasaktan? Sino dito yung minsan nabe-burnout na? Pag ganun yung nararamdaman nyo, ang kailangan lang natin ay pahinga. Rest as a stewardship. Kasi even the strongest man in the world, even the strongest invention in the world, kailangan ng pahinga. Even the greatest machine na ginagamit natin, kapag hindi yan napahinga, what will happen? Masisira siya. Kaya tayo, as a Christian, bilang katiwala ng Panginoon, kailangan natin ng pahinga. So rest as a stewardship. Ang pahinga, bilang mabuting pangangasiwa ng ating Diyos. So let's define first what is rest. So in biblical concept, rest is not merely the absence of work or physical sleep, but a profound state of spiritual peace, trust, and completion in God. So pag sinabi nating rest o yung pahinga, hindi ito ay tumutukoy lamang dun sa kawalan ng paggawa o yun dun sa pagtulog mo. So ito ay tumutukoy. Pag sinabi natin rest in biblical concept, it is a profound state, meaning malalim na estado kung saan ang bawat Kristiyano ay nakakaranas ng spiritual peace. Ibig sabihin, even meron siyang problems, even marami siyang commitments, even marami siyang trials, even marami siyang assignments, meron siyang spiritual peace kapag nandun siya sa resting stage. And not just spiritual peace. So, pag sinabi na nating resting, it is always equals to trusting. So, kasi pag namamahinga ka, ibig sabihin, nangangahulugan din yan na nagtitiwala ka. Na kahit may problema, namamahinga ka sa piling ng Panginoon kasi nagtitiwala ka na may kaya siyang gawin. Na ang Diyos is always able. And aside from that, it is a completion in God. Kaya nga kapag nasa piling ka ng Panginoon, there is always a fullness. Amen? Amen? There's always a fullness pag nasa presence ka ng ating Panginoon. Meaning, we are totally complete pag nasa piling tayo ng Diyos. Sabi pa dyan, rest is not laziness. No? Most of the time kasi, parang pag dinidefine mo yung rest, yung mga taong namamahinga, akala nila tamad yung mga yon, pero not. No. Even sa construction, ako very considerate ako pagdating sa mga tao ko. May mga pagkakataon na pag nakikita ko sila nagpapahinga, hindi ako nagagalit. Kasi alam ko, every time na nagpapahinga sila,
Yun yung reason para makapag-recover sila ng lakas. Yun yung reason para magkaroon sila ng panibagong lakas. Pero iba naman yung situation, kapag nakita mo, mga 5 minutes mo na silang tinitingnan, namamahinga pa rin sa... No, ibang factor pag working time. Pero ito, sinasabi sa atin, rest is not laziness. It's faithful stewardship of God's gifts. So ano yung mga God's gifts ng Panginoon sa atin? Our time, our body, and even the creation. So tandaan natin, whatever we have, possession, talents, yung time natin, even our entire life, hindi yan sa atin. Kundi hiram lamang yan at kaloob ng Diyos sa bawat isa. Amen? So ang pagpapahinga ay hindi katamaran o tanda ng kahinaan. Ito ay bahagi ng mabuting pangangasiwa sa sarili, oras, at buhay na ipinagkatiwala ng Diyos. Bakit kailangan natin magpahinga? Kasi pag hindi ka nagpapahinga, anong mangyayari sa'yo? Sa katawan natin? Napapagod yung katawan natin. Pag pagod ka, anong mangyayari? Nalilito ang isip. Na-experience yun na ba? Yung pag sobrang pagod ka na, minsan hindi ka na talaga makapag-isip ng maayos. Parang naalala ko dati, pag buhos ko, pag mag-work ka from 8 to 5, tapos biglang magbubuhos ka ng 6 hanggang 2 a.m., pag uwi ko talaga, pag magtututbrush ako, minsan ang makukuha ko pa yung salit na toothpaste, shampoo na eh. No? Kasi kapag sobrang pagod ka, hindi lang sumasakit yung katawan natin, even yung isip natin, minsan, nalilito tayo. And aside from that, pag pagod ka, humihina ang espiritu natin. Pagpagod tayo. Kaya kailangan talaga ng bawat isa sa atin ng kapahingahan. Hindi masamang magpahinga. Sabi pa dyan, kapag tinanggap natin ang pahinga bilang kaloob ng Diyos, ito yung benefit. First, of course, na ibabalik yung lakas natin. Second, lumilinaw yung direction natin. Kung dati nahirapan tayo mag-isip kasi pagod tayo, pero pag nagkaroon tayo ng kapahingahan sa presensya ng Diyos, lumilinaw, nagkakaroon ng bagong direction yung buhay natin. Nag-elevate yung pagsamba natin. And lalong higit, kapag nagkaroon tayo ng kapahingahan sa Diyos, lalo tayo nagiging handang maglingkod. Amen? Amen po ba? So, big idea po natin dito, God calls us to rest. Not as a restriction, but as a rhythm of grace that reminds us He is God. And we are not. So pinapaalala sa atin, kaya tayo nagpapahinga. Ito yung nagpapaalala sa atin, kaya kailangan natin magpahinga kasi sa pagpapahinga natin, kinukonsider natin, ina-acknowledge natin na ang Diyos ay may kayang gawin sa buhay natin. Na kahit by Monday, marami kang commitments, na kahit by Monday, marami kang kailangang i-submit na assignments, na kahit by Monday, meron kang examination, it doesn't matter. Kasi pag nagpahinga ka sa Panginoon, magkakaroon ng kagaanan ang ating puso. Amin po ba? At ang kagandahan, no? Pag nasa presensya ka ng Panginoon, kahit anong laki ng problema mo, kahit anong challenges, kahit mountains of challenges yung maranasan mo, natutunan ko lang to dun sa mentoring namin. Sabi ni Pastor June, mabasa natin Ephesians 3:20, no? Ito lagi nating tatandaan na kahit gaano kabigat yung problema natin, kahit gaano kalaki yung challenges na dumating sa atin, Ephesians 3:20, ang sabi nito, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. So kahit may problema tayo, nakakaranas tayo ng challenges, tandaan natin that our God is always able. Amen? He is able to help us. Ang kagandahan pa dyan sa pangako niya, He is not just able, but He can do immeasurably. Ibig sabihin, hindi masukat yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kahit may problema, di ba sabi ng kanta, kahit may problema, tulain ko na lang, wala siya sa to. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay. Pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Amen? Amen po ba? So, resting means the reign of God. So, resting means the reign of God. Ibig sabihin, pag nagpapahinga tayo, we acknowledge yung paghahari ng Diyos. Kasi rest is not absence of work. When we say rest, it is not the absence of work, but it's the presence of the King. Kaya pag namamahinga tayo sa presensya niya,
Di ba? Akala natin it is the absence of work. Hindi. Pag namamahinga ka sa presensya ng Diyos, ang present dyan, ang hari. Sino ang ating hari? Walang iba kundi si Jesus. So rest is not the absence of work, it is the presence of the King. And most of the time, bawat isa sa atin, hindi tayo exempted dito eh. Na most of the time, our minds are worried, our hearts are anxious, our calendars are overscheduled, our bodies are overworked. Most of the time, ganyan. Pero kahit ganun yung mga nararanasan natin, lagi natin tatandaan, we are still the people whose King is on the throne. Amen? Kung lagi natin tinatandaan yan, na ang Diyos, na ang hari natin ay siyang nakaupo dun sa trono, kasi ang lahat na nakikita natin, pag-ari ng Diyos. Amen? Sa lahat ng meron tayo pag-ari ng Diyos, kung lagi natin tatandaan na ang lahat ay pag-ari niya kahit anong problema, magkakaroon tayo ng kapanatagan na magkakaroon ng solusyon niyon. Amen po ba? And sabi pa dyan, we are still the people. Yan, lagi natin tatandaan na ang hari ang siya nakaupo sa trono. And sabi dyan, it's okay, no? Tandaan natin to. It's okay not to be okay. Parang Korean lang. No? It's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. No? Okay lang na minsan hindi ka okay. Kasi normal talaga yun na minsan hindi tayo okay. Pero ang hindi okay, yung nanatili ka ng hindi okay. No? Wag nating hayaan na pagod ka na. Hirap ka na. Broken ka na. Burnout ka na. Hahayaan natin na mag-stay as ganon. Hahayaan natin mag-stay that way. Ang kailangan lang natin, lumapit sa ating Panginoon. Sapagkat sa piling niya, may kapahingahan. So sabi po sa ating text, in Exodus chapter 20, ito po yung ating text, beginning verse 8 to 11, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but He rested on the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Sa Tagalog po, sabi sa aklat ng Exodo, Kabanata 20, talata 8 hanggang 11, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh, na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw. Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Ang Diyos po ang magpapala sa pagbabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. So dito po sa ating verse, no? So as an introduction, yung binasa natin in Exodus chapter 20, no? Beginning verse 8 to 11, this is the 4th commandment. No? This is the 4th commandment na binigay sa atin dun sa 10 commandments. Sabi diyan, ipagnili natin yung Sabbath. No? But many of us remember the Sabbath as optional. Ngayon nakakalungkot. Minsan yung iba sa atin, kinoconsider yung Sabbath day as their option. No, kapag may nagyaya na mag-rides, sige, tara, rides tayo Sunday. Wala namang gagawin eh. Na pag may nagyaya ng date, okay, I'm free on Sunday. Parang ganun. Pero yun yung nakakalungkot kasi nakakaligtaan natin na kasama yan sa commandment ng ating Panginoon. Sabi niya, 6 days belongs to you. Only 1 day yung hinihingi sa atin ng Panginoon. And yung pag yung 1 day naman yun, binigay natin sa Panginoon, akala nyo ba ang Diyos ang magbe-benefit? Tayo ang magbe-benefit.
Napakabuti ng Lord, di ba? Binigay na sa iyo yung 6 days. Pagdating ng 7th day, isang araw lang hiningi niya sa iyo. Pag binigay mo pa sa Kanya, magbe-benefit ka pa. Di ba't napakabuti ng ating Diyos? Amen? Amen po ba? So God's Word says, rest is not a luxury. Tandaan natin, yung resting, hindi siya luho. Hindi siya luho na pwede natin gamitin, Sunday kasi, sige, rides tayo. Sunday kasi, day tayo. Sige, Sunday, maghapon na lang ako matutulog. Hindi. Hindi siya luho. No? Kasi yung resting, it is part of stewardship. No? Pag nagre-rest ka, pinapakita mo na mabuti kang nangangasiwa. And resting is part of obedience. Tandaan natin, pag nagpapahinga ka sa Panginoon, sumusunod ka sa utos niya. That is part of obedience. No? And baka nagtataka kayo, gusto ko lang linawin. Sabi kasi, di ba, remember the Sabbath day. Kay Joffer, bakit Sunday tayo? Hindi ba dapat Sabado? No? So, merong dalawang kadahilanan, no? Papapiwan ko lang. The reason why kung bakit Sunday tayo nag-worship service, first, kasi ang muling pagkabuhay ni Jesus is Sunday. So, makikita natin yan in Matthew verse 28. Makikita natin that Jesus resurrected on the first day of the week, which is Sunday. And second, in Acts chapter 20, verse 7, isang reason kung bakit ginaganap natin siya, ang Sunday natin as worship service, kasi ito yung practice ng unang iglesia. No? So in Acts 20, verse 7, so yung practice ng unang iglesia na magtipon sa unang araw ng linggo, which is Sunday. So remember the Sabbath. So yun yung reason. Sabi dyan, so rest is woven into creation. So yung pagpapahinga, hinabi na talaga siya even sa creation. God Himself modeled it. Mismong ang Diyos natin ang nag-model nito. Mismong ang Diyos natin ang nagdisenyo nito. Not because He was tired. No? Hindi na mahinga ang Diyos dahil pagod siya. But to teach us how to live and rhythm with His design. So kaya namahinga ang Diyos on the 7th day, hindi dahil pagod na siya. Namahinga siya kasi gusto niyang ituro sa atin na yun talaga yung design niya. Alam niyo yung reason kung bakit madalas yung mga tao nasasaktan sila? Bakit yung mga tao madalas bumabagsak sila? Bakit yung mga tao madalas nabubroken sila? Bakit yung mga tao madalas nag-fail sila? Because they're living out of the rhythm of God's design. Pag nawala ka talaga sa design ng Diyos, di ba? Parang flood control lang eh. Di ba? So pag hindi sinunod yung design, what will happen? Dapat 5 years yung itatagal ng flood control eh. 6 months pa lang, bumagsak na eh. Why? Kasi hindi sumunod sa design. And ganun din po sa atin. Ang Lord may design. Ang design niya, 6 days. Mag-work ka. And on the 7th day, ibigay mo sa akin. Nang sa gayon, ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kapahingahan. Sabi dito, meron ditong 3 things, no? 3 key points. Medyo bibilisan na natin, parang nakikita ko na si Pastora Kat. So meron tayong 3 key points, no? Pagdating sa rest as stewardship. First, rest as worship. Rest as worship. So God works 6 days, then rested. When we rest, we confess that the world keeps spinning even when we stop. Yes, pag nagpapahinga tayo sa Panginoon, every Sunday, hindi nangangahulugan na tumitigil yung mundo. Nagpapatuloy pa rin yan. Pero every time na nandito tayo sa Panginoon, namamahinga, nagsisilbi din natin itong pagsamba. At the same time, nagtitiwala tayo na kahit nagpapatuloy ang mundo sa pag-spin, nagtitiwala tayo na laging ang lahat ng bagay ay nasa kontrol ng Diyos. Amen? Sabi diyan, first, rest reminds us that God is the Creator. Every time na nagpapahinga tayo, it reminds us that God is the Creator. Kaya masarap magpahinga eh. Pag nagpapahinga ka, kasi inaalala mo na ang Diyos ang lumikha ng lahat. Sabi diyan, rest says, I trust you, Lord, you are enough. Pag nagpapahinga tayo, sabi natin, no, ang pahinga ay laging equivalent sa pagtitiwala.
Hindi ka namamahinga dahil hindi ka nagtitiwala. Namamahinga ka kasi nagtitiwala ka. Saan ka nagtitiwala? Walang iba kundi sa ating Panginoon. So stewardship begins with the acknowledging ownership. Yung stewardship, yung pangangasiwa, nagsisimula yan when the time we acknowledge that God owns everything. No? Diyan nagsisimula lagi yan. If God owns time, kung ang Diyos, He owns everything, and He owns our time, then how we use it, including when we stop, is an act of stewardship. So kapag nagpapahinga tayo, it is an act of stewardship. Yung ginagawa natin ngayon, it is an act of stewardship. Sabi pa dyan, rest declares our dependence. So rest declares our dependence. So you only relax, ito naniniwala ba kayo dito? You only relax when you trust. Amen? Napaparelax na, nakakaroon ka lang talaga ng kagandahan, ng kagaanan ng loob kapag nagtitiwala ka talaga. Mararamdaman mo yung relaxing o yung relax na pakiramdam kapag nagtitiwala ka. Simple illustration. Tingnan nyo yung mga upuan na inuupuan nyo ngayon. No? Tingnan nyo yung mga upuan. Buti pa nga kayo, nakakaupo eh. Hindi, joke lang. Di ba? Tingnan yung upuan na inuupuan nyo, di ba? Sa una, pag titingnan nyo yan, magdadalawang isip ka ba kung uupo ka or hindi? Kasi pag umupo ka, teka, baka bumagsak ako. Pero hindi. Di ba? Relax na relax nga kayo eh. Baka nga may natutulog pa eh. Hindi, biro lang. Pero di ba? Nagsisimula yung relaxing, nagsisimula yung resting kapag nagtitiwala ka. Di ba? So, ang tiwala natin nagsisimula sa faith. Kaya kahit anong problema natin na nararanasan, pahinga tayo. Kahit may problema tayo, pahinga tayo. Saan tayo magpapahinga? Sa presensya ng ating Diyos. So rest then is a spiritual discipline of dependence, not a day off for self-indulgence. So pag namamahinga tayo, tandaan natin, it is a spiritual discipline of dependence. Pag namamahinga ka, pinapakita natin yung total dependency natin sa Panginoon. No, pag nagpapahinga tayo, nandito tayo sa Sunday, kahit nga, di ba, bakit umaattend ka sa Sunday kahit ang dami mong bills na kailangang isettle? No, bakit umaattend ka pa rin yung kapitbahay mo, no, curious na sa inyo? Bakit kaya itong, baon na nga sila sa utang, pero pag Sunday, nagsisimba pa rin? No, bakit kaya itong mga taong to, ang daming exam bukas, no? Si Paul, exam bukas, pero nasa church maghapon ng Sunday. Bakit? Kasi pinapakita natin yung total dependency natin sa Panginoon. Na kahit anong challenges nga, na kahit anong i-face natin kinabukasan, nagtitiwala tayo na ang Diyos is always able. Amen. So yan. So sabi pa dito, ayan, so when Israel was in the wilderness, God provided manna 6 days a week with a double portion in the 6 days. So makikita natin yan sa Exodus 16, verse 4 to 5. Sabi dyan, the Sabbath became a weekly faith test. Yung Sabbath, yung linggo natin ngayon, yung pagsamba natin, it is a weekly faith test. Will you trust that what God provides is enough? Nagtitiwala ba tayo na yung ipoprovide ng Panginoon ay laging enough for us? Amen. 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 Kaya tayo nandito, namamahinga sa feeling niya, sa presence niya. Kasi sa feeling niya, napapaano ako, feeling, no? Sa feeling niya, sa presence niya, kasi nagtitiwala tayo at dumedepende tayo na ang Diyos ay may kayang gawin. So bakit kaya ini-stop ng Lord, no? Bakit kaya ini-stop ng Lord sa 7th day, yung provision niya? Kasi sabi dito, the manna is stopped on the 7th day sa Israel. Because gusto ng Lord na ma-realize ng mga taga-Israel and even us that God's presence is more important than daily provision. God's presence is more important than daily provision. Aanhin mo yung mga nararanasan mong karangyaan. Aanhin mo yung nararanasan mong mga pagpapala. Aanhin mo yung laki ng iyong yaman. Kung wala ka naman sa presensya ng Diyos, lahat ng yan ay may iwan mo lang dito sa sanlibutan. Amen? So rest then
So, ito, sabi dyan, balikan ko lang to. Rest then is a spiritual discipline of dependence. So, lagi natin tatandaan, pag nagpapahinga tayo sa Panginoon, tayo ay nakadepende sa Kanya. Kaya pag Sunday, tandaan natin, pag Sunday, hindi natin kailangan ng day off. No, pag Sunday, akala natin, hindi na ako atin ng church kasi day off ko yun eh. Hindi na ako atin ng Sunday kasi self-indulgence ko yun sa sarili ko eh. No, hindi. Wag natin i-consider yung Sunday na ganon. Let's always remember the Sabbath day. Ibigay mo yan sa Panginoon. Kasi yung pahinga talaga mararanasan mo sa presensya ng Diyos. And kailangan, hindi natin kailangan ng day off. Sa totoo lang, pag napapagod tayo, pag nangihina tayo, pag nabe-burnout tayo, hindi natin kailangan ng day off. Ang kailangan natin, deeper rest in God. Yun yung kailangan natin. So when you rest in God's presence, you are not stepping away from purpose. You are worshiping the one who gives you purpose. So kapag namamahinga tayo sa piling ng Diyos, hindi talaga tayo lumalayo dun sa purpose. Hindi tayo nag-stepping away. Kundi, ang ginagawa natin pag nagpapahinga tayo, we are worshiping our God. No? Kasi sabi ko nga sa inyo, ang resting is part of obedience to the Lord. So second point po natin, rest as mercy. No? So rest as mercy. Makikita natin yan sa Mark 2:27, yung pahinga bilang pag-aalala sa habag ng ating Diyos. Sabi diyan sa Mark 2:27, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kung ating babalikan, yung context po kasi nito, makikita natin yung Mark 2:27, nag-start siya in Mark chapter 2, beginning verse 23. Kung saan, yung context po dyan, si Jesus Christ ay naglalakad sa bukid o dun sa mga trigo, and then nakita ni Jesus na yung kanyang mga alagad ay nangunguha at nanginginain. No? Namimita sila, nag-harvest. So ngayon, nakita sila ng mga Pharisees o ng mga Pariseyo. Ang sabi ng mga Pariseyo, hindi ba't mali ang ginagawa ng mga taong iyon? No? Sinasabi ng Pariseyo na mali yung ginagawa nila kasi they did not consider or they not remember the Sabbath day. Pero ang sabi ng Panginoon, sinagot sila ni Jesus sa Mark 2:27, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. No, ang araw ng Sabbath was made for man. Binigay yan para sa tao at hindi ang tao ang para sa Sabbath. So Jesus reframes the Sabbath. So not as a burden, tandaan natin, yung Sabbath, yung ginagawa natin ngayon, it is not a burden, but it is a gift from our God. Kaya ang sarap mamahinga kasi regalo yun ng Diyos eh. Wag nating kabigatan, no? Lagi natin tandaan, hindi ako atin ng Sunday kasi ang bigat-bigat ng problema ko eh. Wag nating gawing kabigatan yung araw ng linggo. Kasi yung araw ng linggo, regalo yan ng ating Diyos sa atin. Kasi sa araw ng linggo, diyan natin mararanasan, diyan tayo makakaranas, diyan natin masusumpungan yung kabutihan ng ating Diyos. Kaya lagi natin encourage, no? Even yung mga nakikinig sa atin or nanonood via online, we are really encouraging nyo na maka-attend dito sa church. Na ipagnili natin yung Sabbath. Kasi pag nandito ka talaga sa presence ng Lord, mararanasan mo talaga na may kapayapaan, mararanasan mo na may kagalingan, mararanasan natin na merong katwiran. So the Pharisees made it about rules. Sabi ko nga kanina, yung mga Pharisees, they are very strict legalism. No? Masyado silang by the book na kailangan nyo, pag-araw ng Sabbath, dapat wala kayong ginagawa. Kasi kinoconsider nila nung habang nag-aani sila at kumakain, yung mga alagad, sabi ng mga Pariseyo, hindi nila pinagingilin yung Sabbath. Pero ang sabi ni Jesus, sinabi niya yan, Mark 2:27. So they are focusing on strict legalism. But Jesus made it about relationship. So yung Sabbath, ginawa ng Lord, is a relationship. So relationship always seeks connection. Do you believe on that? Di ba, pag nakikipag-relasyon ka, pag nakikipag-relasyon ka, dapat you always stay connected. So hindi mo masasabing may relasyon ka sa Diyos kung hindi ka sa Kanya konektado. So kaya kailangan, we always stay connected. Kaya every time na nasa church tayo,
Ito yung tandaan natin. Every time na nasa church tayo, may connection between you and God. Yung ginagawa natin na ito, may connection tayo sa ating Panginoon. Between you and God. And sabi nga sa James 4:8, di ba? Sa James 4:8, lumapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa inyo. So, magpahinga tayo. Huwag nating hayaan na tayo lang ang gagalaw at gagawa sa Lord. Pag Sunday, hayaan din natin na ang Lord ang kumilos at gumalaw at gumawa para sa atin. Kasi pag Lord ang gumalaw, pag Lord ang gumawa, 100% maayos, 100% may patutunguhan, 100% may direction. Amen po ba? Amen? So sabi pa dyan, Jesus reframes the Sabbath, nasabi ko na. Sabi dyan, so rest protects human dignity. So rest protects human dignity. Sabi nga dyan, si Jesus, He healed on the Sabbath. Ang Panginoon, naggagamot siya, nagpapagaling siya sa Sabbath day. Why? Because rest isn't just about stopping. Pag sinabing namamahingi ka, hindi yan nangangahulugan na tumitigil ka sa work na gusto mong gawin o sa work na gustong ipagawa sa atin ng Diyos. But it's about restoring wholeness. Kaya nga pag Sunday ka, di ba, right after the service, di ba sinasabi natin, ang sarap sa feeling. Di ba? Fulfilled tayo. May fullness tayo. Kasi naranasan natin yung goodness ng ating Panginoon during Sunday. And true rest, sabi dyan, involves renewal. Yung tunay na pahinga, it involves renewal. Not just on body, but even in the body, mind, and soul. So yan. So, pangalawa po natin, rest expresses God's compassion. So, every time na namamahinga tayo, it expresses God's compassion. So, when we honor rest, we participate in God's mercy. So, every time na in-honor natin itong Sunday, we participate in God's mercy. So, toward ourselves, others, and even creation. So, farmers in ancient Israel, no, yung mga farmers doon, every seventh year, talagang pinapahinga nila yung land nila. No, yung mga tinataniman nila on the seventh year, pinapahinga nila. The reason why? Kasi even creation needs rest. Even creation needs Sabbath. So, hindi lang tayo, even the creation. So, stewardship isn't just about money or talents. It's about caring for all that God has made, including our own bodies and the earth itself. So kapag nagpapahinga tayo sa Panginoon, nagpapakita yan na pinapahalagahan natin yung mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ano yung mga yon? Yung body natin, yung mind natin, yung soul natin. So, tandaan natin, stewardship isn't just about money. Hindi lang yan nasusukat sa pera o sa talents. But it's about caring for all that God has made. So, lahat, no? Lahat ng ginawa ng ating Panginoon, so, kailangan natin pahalagahan. Lahat ng binigay sa atin ng Panginoon, kailangan nating pahalagahan. Ang sabi pa dyan, tagala. Ito yung pangatlong point natin. But before that, nakalimutan ko itong sabihin. Sabi dyan, rest is not just a pause from work. It is God's compassion in action. As a reminder that He cares for your body, mind, and soul. So pag namamahinga tayo, no, nagpapakita ito na yung compassion ng Diyos ay in action. Kasi nga pag namamahinga tayo, mararanasan natin na para bang yung recovering ng katawan, yung recovering ng desire natin na mapaglikuran yung Panginoon, mas nagle-level up, mas tumataas, mas nagkakaroon ng direction. So yun po yung rest as mercy. And third, yan, malapit na po ako matapos. So rest as witness. So sabi sa Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. So kahit may nararanasan tayo na maraming alon sa buhay, no, kahit anong alon yung maranasan natin, kahit anong mountains yung sumalubong sa atin, tandaan natin, be still and know. Sabi sa Psalms 46 verse 10,
that meron tayong Diyos. So when we rest in a restless world, kasi pag nandito ka sa mundo, talagang restless eh. Pero when we rest in a restless world, we bear witness that our value doesn't come from productivity, but from being children of God. Tandaan natin, yung value natin, hindi yan nakukuha dun sa mga bagay na ginagawa natin. Yung value natin, hindi nakukuha yan sa mga achievements natin. Yung value natin, hindi nakukuha yan sa victory natin. Yung value natin, nakukuha yan kasi tayo ay children of God. So when we rest, sabi dyan, rest proclaims God's sovereignty. No? Kapag nagpapahinga tayo, we acknowledge that our Lord is sovereign. No? Ina-acknowledge natin yan na ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat. We rest because He reigns. Namamahinga tayo kasi ang Diyos ang naghahari. Namamahinga tayo kasi malinaw sa atin na ang Diyos ay kayang gawin ang lahat ng bagay. Ang Diyos kayang isettle even the largest or even the hardest battle na meron tayo. Because our Lord is brighter than our darkest night. Our Lord is tougher than our toughest fight. No, He is stronger than our toughest fight. Kaya napakasarap talaga pag may Diyos ka eh. No? Napakasarap pag may Diyos ka. Kasi pag may Diyos ka, nagkakaroon talaga ng magandang direction yung buhay mo. And even, no, pag may pangarap ka, ang hirap mangarap na pag ang Diyos ay hindi mo kasama. Naniniwala ba kayo doon? Ang hirap mangarap na kapag ang Diyos ay hindi mo kasama. Bakit? Along the way, pag hindi mo kasama ang Diyos, nangarap ka, hindi mo kasama ang Diyos, what if along the way napagod ka? What if along the way nasaktan ka? What if along the way na burnout ka? Sinong magsusustain sa inyo? Sino magsusustain sa atin kung hindi natin kasama ang Diyos? Wala. Kaya nga napakainam na sa lahat talaga ng pagkakataon, i-desire natin na kasama natin ang Diyos. Kasi along the way, pag napagod ka, pag nasaktan ka, merong Diyos na magsusustain sa atin. Merong Diyos na magko-comfort sa atin. So 5 minutes na lang. Ayan, so when we rest, we remind ourselves and the watching world that our hope is not in endless effort, but in God's eternal care. So tandaan natin, pag nagpapahinga tayo, we are in God's eternal care. So pag nagpapahinga ka, pag may problema ka, hindi nangahulugan na tapos na ang mundo. Magpahinga ka lang sa Panginoon and magugulat ka. Yung problema mo, na-solve na. May mga ganun ba kayo experience? No, namumroblema ka. Na bukas may bayarin ka. Bukas may kailangan kang isettle. Pero dahil inuna mo yung Diyos, ang Diyos nag-provide. Alam niyo ang kagandahan? Pag ang Lord nag-ask sa atin na mag-rest tayo, He provides. No, pag ang Lord ang nag-ask sa atin na mag-rest tayo, bago tayo mamahinga, pinoprovide na ng Lord yung mga bagay na kailangan natin. Hindi ba't napakabuti ng Diyos? Amen? So pangalawa po dyan, sabi, rest reflects the gospel. So in Christ, we find ultimate rest. Kay Kristo lang talaga matatagpuan natin yung ultimate rest. Sabi sa Matthew 11:28, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lahat ng napapagod, lahat ng nasusugatan, lahat ng nanghihina, lahat ng gusto ng kagalingan, sabi sa Matthew 11:28, lumapit ka lang. Lumapit tayo sa Panginoon. And the Lord will give us rest. Alam niyo po kahapon, siyempre, labas kami ni Chi, no? So nagkaroon ako ng realization, pumunta kasi kami sa Watsons, sabi ko sa kanya, Han, pupunta ako sa Watsons, bibili kasi ako ng wax sa hair. So siyempre, sama siya sa akin. Parang tingin ko magagalit yung asawa ko sa akin, hindi siya wala. So nung nandun namin sa Watsons, nabili ko na yung kailangan ko na wax. Tapos nakita ko yung asawa ko, ang kailangan lang namin sa Watsons, yung wax na gagamitin ko sa hair ko eh. Tapos si Chi, sabi ko, nasaan yung asawa ko? Umiikot na. Sabi ko, wow. Tapos habang pinagmamasdan ko siya, hindi niya naman kailangan ng bagong lipstick. Bumili yung asawa ko.
Tapos nung nakabili na siya, bumalik pa. Sabi ko, okay, it's a girl thing. Girl thing. And habang hinihintay ko siya, syempre, kahit sabi ko nga, masyado akong kino-observer, tinitingnan ko yung layout. Tinitingnan ko yung layout ng ilaw dun sa Watsons. Sabi ko, ang ganda ng layout dito ah. Ang ganda nung ceiling. Ang ganda ng pagkakalatag ng ilaw. And then, nung napayuko ako, nakita ko yung anino ko. Nakita ko yung anino ko. Tapos habang lumalakad ako, kapag hindi ako nakatingin sa ilaw, lumalaki, humahaba yung anino ko. Alam niyo po yung illustration na yun, nagkaroon ako ng realization. Bakit kailangan natin mamahinga kay Kristo? Bakit kailangan natin bumalik kay Kristo? Bakit kailangan natin tumingin muli kay Kristo? Kasi si Kristo yung liwanag natin. Amen. Amen. Pag nakatingin ka sa liwanag, hindi mo nakikita yung anino mo. Yung anino natin, parang mga problems natin yan eh. Hindi mo siya nakikita. Nakatingin ka sa liwanag eh. But when the time na tumalikod ka sa liwanag, nakikita na natin yung anino natin. Which is yun yung mga problems natin, yung challenges natin. And pag naglakad ka, papunta sa papalayo sa liwanag, makikita mo, humahaba. Lumalaki yung anino mo. Same thing po yun. Yung principle na yun, ganun din sa buhay Kristiyano. Pag nalalayo tayo sa liwanag, pag lumayo ka, tumalikod ka sa liwanag, mas lalong lumalaki yung problema natin. Mas lalong humahaba yung problema natin. Kaya pag may problema tayo, may anino tayo, ang kailangan natin gawin, tingin sa liwanag. Lagi natin tatandaan, pag may anino, may liwanag. At pag nakatingin tayo sa liwanag, hindi natin makikita. Alam niyo pa ba? Alam niyo po ba, habang lumalapit ka sa liwanag, yung anino natin hindi lang lumiliit. Yung anino natin, unti-unting nawawala. Kaya ang sarap pag namamahinga sa feeling ng Panginoon eh. Sa feeling ng Lord eh. Kaya ang sarap na kapag nag-rest ka sa presence ng Lord eh. Kasi yung problems mo, yung trials mo, hindi mo na nararanasan eh. No, hindi nararanasan mo siya, pero hindi mo na siya masyadong iniisip. Kasi nga, nakatingin ka na lang sa liwanag. So, hindi lamang sa problema. Even sa, sa mga katagumpayan, no? Parang yung anino natin, katagumpayan din yan eh. Yung mga blessing na gusto natin, kapag ito kasi yung God's design. Ang gusto kasi ng Panginoon, dapat we seek ye first the kingdom of God. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag nakatingin tayo lagi sa blessing, parang anino natin, nakatingin tayo sa blessing, yung anino natin, hinabol natin, sinundan natin, nalalay tayo sa liwanag, anong nangyayari? Lumalaki yung anino natin. Yung pangarap natin, yung gusto natin katagumpayan, mas lalong humihirap, mas lalong humahaba. Kasi hindi yun yung design ng Lord eh. Ang design ng Lord, ito yung magandang pangako niya, sabi sa Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Diba? Purso mo muna si Lord. Unahin mo muna ang Diyos. Para yung gusto mong blessing, yung gusto mong victory, will follow you. Di ba? Pag natingin ka sa Lord, papunta ka sa liwanag, yung anino, susunod yan sa'yo eh. Parang katagumpayan mo eh. Pero pag hindi mo inuna yung Diyos, inuna mo yung blessing, inuna mo yung katagumpayan na gusto mo, nawala ka na sa liwanag. Pag nawala ka sa liwanag, magugulat kayo, wala na rin yung anino. Di ba? Pag nagdire-diretso ka, lumayo ka sa liwanag, wala na rin yung anino. Ayun ang nangangahulugan. Wala na rin yung pangarap natin. Hindi na natin nakamtan yung pangarap natin. Kasi lumayo tayo sa liwanag. Kaya kailangan natin talaga, mamahinga po tayo sa Panginoon. Napaka-importante po niyan. Rest as stewardship. And as a conclusion po, so meron tayong practicing restful stewardship. So practical ways to live this out. Sabi dyan, set boundaries. Keep one day each week for worship, rest, and renewal. So dapat mag-set tayo ng boundaries. Gawin natin ito. I-declare natin at lagi nating asamin, make your Sunday a date with Jesus.
gawin natin yung Sunday natin, date natin sa Panginoon. Na kahit sino magyaya sa atin, hindi. Yayain ka ng rides, hindi. Yayain ko, bakasyon tayo, linggo. Hindi. Kasi yung Sunday ko, date ko sa Panginoon. And again, pag inuna natin ang Panginoon, hindi ang Diyos ang magbe-benefit. Tayong mga anak niya, yung magbe-benefit pag inuna natin siya. Second po, unplug intentionally. Disconnect from constant noise to hear God's still, small voice. Gusto mo ng pahinga? Sadyain mo. Gusto mo maranasan yung presensya ng Diyos? Sadyain mo. Unplug intentionally. Hindi mo mararanasan yung kapahingahan kung hindi mo sasadyain. Naalala ko si Nanay Edith last week. Hello po, Nanay Edith. Asa si Nanay Edith? Di ko makita. Labo kasi nung panin. Nanay Edith, hello po. Ayan. Naalala ko si Nanay Edith, nag-usap ka. Bira ko lang sabi nga ni Pastor Jun, every time na makakausap ka ng mga elders, samantalahin mo yung mga pagkakataon na yun kasi for sure, may matututunan ka sa kanila. E nung nakausap ko si Nanay Edita, medyo kinabahan nga ako noon eh. Actually, pag nakikita ko si Nanay Edita, pag lalapit ako sa kanya, kinakabahan talaga ako. Kasi yung mga entrada sa akin ni Nanay Edita, "Good morning po, Pastor." "Good morning po, Pastor." So ako naman, "Ay, good morning po, Nanay." Eh, nung nakausap ko siya last Sunday, alam niyo po ito yung sabi niya sa akin. "Alam niyo, Pastor," napapaano na talaga ako eh. Sabi niya, "Alam niyo, Pastor, nung gumising ako ng umaga, sama talaga ng pakiramdam ko. Feeling ko yung mga paa ko hindi ko mahakbang. Feeling ko yung katawan ko ayaw bumangon. Pero alam niyo po, nung sinubukan ko na ihakbang yung mga paa ko, nung sinubukan kong tumayo, kasi naalala ko na yung linggo ay pakikipagkita ko sa Panginoon. Kahit masakit, kahit nahihirapan, nakaya ko." Sabi niya sa akin, "Ganun pala, no, Pastor?" Pag gusto mo talagang maranasan yung kagalingan ng Panginoon, pag gusto natin maranasan yung kapahingahan mula sa Panginoon, ang kailangan natin gawin, sadyain natin. Sadyain natin. Nanay Edita, thank you po. Nung sinabi niya yun, sabi ko, oo nga. Kailangan talaga sadyain natin. Gusto mo ma-bless ka ng Lord? Sadyain mo na maglingkod sa Lord. Gusto mo maranasan yung kagalingan niya? Gusto mo maranasan yung presensya niya? Sadyain mo na dumako at pumunta sa presence niya. Kasi kung hindi mo sasadyain, hindi mo mararanasan. Amen? Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Lord? Third, rest for others. Encourage your family, employees, or church volunteers to rest too. So dapat wag nating hayaan na tayo lang yung namamahinga. Yayain din natin yung kapatid natin. Yayain din natin yung nanay natin. Yayain din natin yung pamilya natin. Yayain natin yung katrabaho natin. Yayain natin yung mga kaibigan natin. Wag nating hayaan na tayo lang yung nakakaranas ng kapahingahan. Kasi sila, kailangan din nila yung kapahingahan. Amen. And lastly, rest as gratitude. Each pause becomes a prayer. So, panamamahinga tayo, i-consider natin to na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi diyan, "Lord, thank you, it's yours." Pag namahinga tayo, "Lord, thank you. It's all yours." When you choose to rest, you are quietly saying, "Thank you, Lord, because you are enough even when I stop." Na kahit tumigil ako sa mga bagay na kailangan kong gawin, na kahit magpahinga ako dun sa mga bagay na ang dami kong pag Sunday, ang daming client. Pag Sunday, andun yung maraming customer, pero ititigil ko yung business ko pag Sunday. Kasi Lord, you are more than enough. Amen? Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ng Lord? Praise God. Praise God. And as we end, sabi po dito, rest is not wasted time. Rest is not wasted time. It's redeemed time. Pag nagpapahinga ka, hindi ka nagsasayang ng oras. Nagiging maayos ka, pag nagpapahinga ka, nagiging mabuting
katiwala ka ng ating Panginoon. So when we rest, we are good stewards of the life God entrusted to us. We cease striving not because the work is done, but because Christ's work is finished. Hindi tayo gumagawa, no? Namamahinga tayo sa piling ng Panginoon, hindi dahil alam natin na tapos na yung ginagawa natin. Bagkus alam natin na ang Diyos ay kayang tapusin yung mga bagay na kailangan natin gawin. Amen? The Lord is always able. Tandaan natin yan. And panghuli, let's receive rest is a gift. Tanggapin natin na yung rest is a gift from God, and let's offer it back to God in gratitude. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. At tayo sama-samang tumayo. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Tayo po'y manalangin, Lord. Dakilang Diyos, aming Ama, we thank you, Lord, for this moment. Lord, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba. Salamat, Lord, sa araw na ito na pinagkaaloban mo kami ng pahinga. Pahinga na nagpapaalala sa amin na hindi kami nabubuhay sa sarili naming lakas, kundi sa iyong biyaya at pag-aalaga. Dalangin namin, naturuan mo kami, Lord, magpahinga ng may karunungan at pananampalataya. Tulungan mo rin kami, Lord, na makita na ang pahinga ay hindi katamaran, kundi bahagi ng mabuting pangangasiwa sa buhay na nagmumula sa iyo. Patuloy na ipaalala mo sa amin na rest is not the absence of work, but is the presence of the King. Sa aming pagpapahinga, nawa gawin namin itong pagsamba. Pag-alala sa habag mo na laging sapat at higit pa. At gawin namin, Lord, na ang pahinga sa iyong presensya ay pag-witness namin sa mundo na meron kaming Diyos at Hari na nagmamay-ari at may kontrol ng buhay at ng buong mundo. At aming dinideklara, Lord, na sa aming pagpapahinga, manunumbalik ang aming lakas, lilinaw ang aming isip, at lalo kaming mapapalapit sa iyo. Magiging handa ang aming puso at isip na muling maglingkod ng may kagalakan at pag-ibig. Ito po ang aming dalangin, Lord, na may pasasalamat at pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tuloy po nating awitan ng Panginoon Diyos. Hallelujah.